Kung mahanap ka ng magandang mid-range phone na una, maganda yung camera, maganda yung battery performance, maganda yung display, maganda yung design, baka itong Vivo V50 na yung hinahanap mo. Meron tong tatlong configuration. Yung una ay yung 8 to 56GB na 27,999 pesos yung presyo. Yung 12 to 56 naman ay 28,999. Yung 512GB naman ay 31,999 pesos yung presyo. At kung ako lang naman yung tatanungan ninyo, go for 512GB sa configuration kasi sobrang tagal nyo pong magagamit ng phone na to. At spoiler, pagdating sa software support, ilang taon po ibibigay sa atin ng Vivo. Plus, ang ganda ng battery performance ito. Pero sa ngayon, tingnan muna natin yung laman ng box. So, maliban dito sa phone, napakaganda nitong purple mist na colorway. Tingnan pa natin yung ibang laman ng box. So, wala naman tayong kakaibang makikita sa mismong box. Maliban na lang dito sa comes with AI. And the rest, almost same pa rin dun sa mga dating V series. So, tingnan natin yung ilalim. Meron tayong documentations. Siyempre, meron tayong jelly case. Meron tayong charging brick na 90 watts at USB-A yung port. Siyempre, nandito yung USB-A to USB-C cable. At panghuli, yung kanyang SIM ejector pin. So, maliban dito sa purple mist na colorway, meron pa tayong satin black tsaka Ancora red. At kung ako lang naman yung tatanungan ninyo, hindi kayo magkakamali sa pagpili sa mist purple. Pero, kung ako yung bibili, Ancora red yung pipiliin ko. At alam niyo ba, ang ganda ng ingress protection inilagay dito ng Vivo kasi maliban sa IP68, alam na natin yan, 1.5 meters for 30 minutes, pwede nating isubmerge to sa ilalim ng tubig. Maliban doon, meron pa siyang IP69 na ingress protection. So, ibig sabihin, kahit saang part pa siya matalsikan ng tubig at kahit napakalakas pa ng pressure, hindi po papasukin ng tubig itong phone na to. Kahit pa dito sa kanyang speaker grill, sa kanyang USB-C port, hindi po papasukin ng tubig. Yan ang promise sa atin ng Vivo. Pero, syempre, kagaya ng dati, hindi ko po i-recommend na ilubog natin at isama sa pag-swimming itong phone na to. Good to know na meron tayong ganong klase ng protection para talagang ma-make sure natin na magagamit natin to ng matagal. At para sa mga curious kung kumusta yung haptics ng phone na to, matutuwa po kayo kasi maganda talaga. Reliable din yung kanyang optical fingerprint scanner. Kita nyo naman, medyo may delay lang yung kanyang animation kaya hindi mo agad ma-unlock. Pero once available na, yan, napaka-reliable naman. Pag-usapan naman natin ngayon yung isa sa main aspect nitong Vivo V50, yung kanyang camera performance. So alam nyo ba na tatlong 50 megapixels na merong Zeiss optics yung camera ng phone na to. Meron tayo ditong 50 megapixels f1.9 na main camera na merong OIS at naka-OmniVision OV50E na sensor. Meron din tayong 50 megapixels na ultra-wide na Samsung ISOCELL JN1 naman yung sensor. 50 megapixels na front-facing camera na Samsung JN1 din yung sensor. Plus, meron pa inilagay dito yung Vivo na color spectrum sensor at lahat yan ay naka-Zeiss optics. At mamaya, itetest natin yung stabilization ng camera nito. Ngayon sa pagtest ko sa kanyang camera, kitang-kita nyo guys na tamang-tama yung balance ng kulay sa ultra-wide camera at sa main camera. So talagang gumagana inilagay ditong color spectrum sensor ng Vivo. Talagang akalain mong isang camera lang yung ginamit sa mga photos na to. Siyempre, yung 2x zoom ay digital zoom lang yan ng main camera. Pero may mga na-try na kasi akong mga phone na digital zoom na nga lang, hindi pa same yung kulay dun sa 1X. Pero dito, same na same pa rin. At napaka-sharp guys, napaka-sharp ng mga photos, maganda yung dynamic range, kagaya pa rin dati. Mapansin nyo naman, dito sa selfie photos ko na ang balance guys talaga ng exposure ng mukha ko. At the same time, malinaw at hindi wash out o blown out yung mga nasa labas doon sa may bintana. Mag-struggle na kasi dito yung ibang mga phone. Kasi kadalasan masasacrifice yung background mo, medyo madilim, para lang lumiwanag yung mukha mo or maging okay exposure mo. Pero dito sa Vivo V50, sobrang ganda pa rin ng dynamic range kaya hindi sabog yung background natin kahit pa against the light tayo. Napakalinis pa rin ang night photos natin dito sa V50 dahil sa Zeiss optics. At kahit pa may makikita kayong ilaw or street light, walang reflections, walang artifacts, at maganda pa rin yung exposure. Hindi din grainy, hindi rin noisy yung quality. Kaya kapag in-upload natin to sa social media, maganda pa rin tingnan. Dito naman tayo guys sa 4K video recording. Obviously,
Stable naman, for the most part, hindi naman siya shaky kahit naglalakad tayo. May mapapansin lang tayong konting wobbly effect, parang ganun. And I think dahil yan dun sa autofocus, medyo nalilito siguro dahil sa dami ng subject habang naglalakad ako. At siguro hindi na malaman ng camera kung saan siya magko-focus. Pero sana ma-improve yun ng Vivo sa mga future updates. But then again, overall, ang ganda ng quality ng 4K video recording at stable for the most part. 4K video din guys yung selfie video natin dito sa V50 pero hindi stable kasi wala namang OIS yung kanyang front-facing camera. Kung gusto natin lagyan ng stabilization, kailangan nating i-enable yung steady face pero mag-downscale yan to 1080p. Ito naman yung 1080p 30fps na naka-on yung steady face mode. So mas stable siya pero makikita nyo na nag-crop in na tayo. Naka-zoom in na para magkaroon ng stabilization. EIS yung ginamit dito sa front-facing camera. Hindi siya ganun ka-sharp syempre compared sa 4K pero stable naman. So, gamitin nyo kung kailangan nyo lang. At yung pangalawang aspect guys ng Vivo V50 kung saan to talagang nag-excel ay yung kanyang battery performance. Alam nyo ba na itong Vivo V50 ay meron lang naman 6,000 mAh na battery capacity at capable sa 90 watts na flash charge. O, tingnan nyo naman kung ilang SOT nakuha natin sa PCMark. 19 hours and 12 minutes. Ewan ko na lang kung mabitin ka pa sa battery performance ng phone na to. Sobrang ganda yan guys. At sigurado, magagamit natin ng phone na to the whole day. Kahit isang charge lang, everyday, pwede na. At speaking of charging, 17 to 100%, 45 minutes ko lang charge yung phone na to. At knowing na 6,000 mAh yung capacity, mabilis na talaga yan guys. Pagdating sa display, meron tayong 6.77-inch AMOLED display, Full HD Plus resolution, at up to 120Hz yung kanyang refresh rate. At aabot lang naman to guys ng 4,500 nits na peak brightness. Meron tayong protection dito na Diamond Shield Glass at yung kanyang color coverage ay P3 at may support sa HDR10+. Sobrang ganda guys ang display nitong Vivo V50. Talagang akalain mong flagship phone yung ginagamit mo. Talagang wala akong reklamo na nakita or masasabi sa kanyang display. Medyo curved lang siya. Hindi siya super flat na flat. So kung bibili tayo ng tempered glass, asahan nyo medyo curved talaga yung mabibili natin. Hindi din i-clear ng Vivo na curved display to kasi yung start ng kanyang display, ako lang nakikita nyo yung start mismo ng display after ng bezel niya, hindi na curve, flat na siya. Pero yung gilid, mula dito sa bezel niya, pababa, talagang mafe-feel mo na curved na siya. So mas maganda yung pag-ano natin dito, mas maganda yung paggamit natin ng gesture. So for example, nagsaswipe tayo pa ganyan, sobrang smooth talaga, napaka-satisfying ng feeling. Pero yung kanyang pre-installed na screen protector, tinanggal ko kasi medyo nakakasira ng experience. Kasi may mafe-feel ka na parang matalim kapag gumaganon ka sa gilid. And mabuti na lang dahil dun sa kanyang shield or diamond shield protection, may ano ka naman, may peace of mind ka naman. Pero syempre, highly recommend na hanap kayo ng tempered glass para dito. At ma-maximize naman natin guys yung kanyang napakagandang display dahil yung wideband security niya ay level 1, Full HD naman yung max playback resolution at kagaya ng sinabi ko kanina, may support to sa HDR10. Pagdating naman sa behavior ng kanyang refresh rate, makikita ninyo na kapag hindi na natin ginagalaw yung display, bababa siya to 60Hz. Pero sa oras na galawin natin, babalik siya to 120. Hindi lang ganun kabilis, buwaba to 60Hz, pero bababa naman. Pagdating naman sa performance, naka Android 15 na tayo dito out of the box. Yung kanyang skin ay FunTouch OS 15. Yung kanyang chipset, Snapdragon 7 Gen 3, LPDDR4X yung kahit anong RAM na piliin natin, at UFS 2.2 naman yung kanyang storage type. Medyo nakakalungkot lang na UFS 2.2 pa rin ang ginamit dito ng Vivo kasi isipin mo gagastos ka ng 32,000 pesos pero UFS 2.2 pa rin. In-expect ko lang na UFS 3.1 na yung storage type natin dito pero overall mabilis pa rin naman yung performance. And yun nga lang, kung gagamitin natin yung kanyang storage as virtual RAM, medyo bababa na ng kaunti yung performance niya. Mamaya papakita ko sa inyo yung result ng ating Antutu. So, kung bibili nga kayo nitong Vivo V50, make sure nyo talaga na highest configuration ang bilhin ninyo kasi yung 12GB sapat na po para sa mga everyday na mga applications natin. Kahit pa mag-multitask tayo, okay na okay lang. Para hindi tayo mapilitang gamitin yung virtual RAM.
At pinapangako guys ng Vivo na itong V50 ay aabot ng Android 18 kasi sabi nila tatlong major Android upgrades yung marireceive nito. At if ever lang na gusto nyo pa rin gamitin yung virtual RAM, madagdagan ng additional 12 gigabytes yung kanyang physical RAM, pwede nyo naman i-on or i-enable yung extended RAM. Sana lang sa mga susunod na software updates, matagal ko na itong sinasabi, magkaroon ng option kung ilan lang yung gusto nating kuhanin sa kanyang storage para gawing virtual RAM. Kasi sa ngayon, naka-fix siya to 12 gigabytes. So ito yung nakuha nating score kapag hindi natin ginamit yung kanyang virtual RAM. 826,105. Kapag ginamit naman natin, bumaba kasi naging 822,358 na lang. Pagdating naman sa wildlife stress test, makikita nyo na nabawasan lang naman tayo ng 3%. Pero malaki-laki na dagdag sa kanyang temperature kasi from 32, umabot tayo ng 45 degrees. Okay, dito sa Asphalt 9, makikita nyo guys na napaka-smooth ng performance at compatible siya sa ultra settings na naka 90 FPS. So talagang optimized na nung chipset niya dito sa game na to. So okay naman siya guys, napaka-smooth. Okay yung graphics, so kung sakaling gusto natin gamitin to for casual gaming, wala namang problema. Mag-enjoy tayo. Okay, so yun na lahat yung mga gusto ko i-share sa inyo tungkol dito sa Vivo V50 5G. Kung kayo tatanungin, sulit ba tong phone na to para sa inyo? Comment nyo dyan sa baba. Ngayon, kung ako tatanungin, oo. Kasi gustong-gusto ko talaga yung V-series ng Vivo. At kapag may bagong V-series sila, talagang na-excite ako kasi may panibago na naman silang may offer pagdating sa camera. At lalo-lalo na yung favorite aspect ko, battery. Hindi tayo binibigo ng Vivo pagdating sa battery performance. At kahit pa sa camera, syempre. So, hindi ako may hirapang i-recommend tong phone na to. Yes, lagpas 30k siya. Pero sulit guys, ang tagal yung mga gamit. IP68, IP69 yung kanyang ingress protection. Tatlong major Android upgrades. Ang ganda ng camera niya. Yung battery performance niya, binapromise din ng Vivo na yung lifespan ay at least 5 years. At dahil sa laki ng capacity, sa ganda ng SOT, hindi natin palaging i-charge tong phone na to. Hindi tayo mapapwersa na i-charge or ibabad sa charger itong phone na to. So talagang matagal natin magagamit. Tapos yung display guys, ang ganda ng display. So wala akong masyadong masabing dito, negative sa phone na to. Maliban na lang dun sa wobbly effect na nakita natin sa kanyang stabilization pag kumukuha tayo ng 4K video recording. Pero malamang sa malamang maayos ng Vivo yan sa mga susunod na software updates. Pero the rest, goods na goods itong Vivo V50. Okay, so kayo guys, ano masasabi nyo? Lagay nyo lang dyan sa comment section. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.